Dear Kuya Poy, once a cheater, always a cheater. Ito po ang napagtanto ko dahil sa mahigit 20 beses na akong niloko sa iba't ibang babae nang dati kong naka-live-in. Naranasan ko pa pong ako nga iyong katabi matulog at kayakap sa kama. Pero may kalandian palang iba ang ex ko. Ako po si May, 23 years old, mula dito sa Bohol. Kuya Poy, I've been in a relationship for 5 years and almost 2 years din kami na nag-live-in. Nagkakilala kami ni John sa ML o yung Mobile Legends na laro online. To cut the long story short, magka-chat na kami sa Messenger, sa Facebook, at nanligaw siya sa akin. And I said yes. At dito na nga nagsimula ang kalbaryo ng buhay ko. Weeks old pa lang na magkakilala kami nitong si John ay iniharap niya na ako sa kanyang pamilya. And after a month, pinakilala ko na rin siya sa pamilya ko. Kaya very open na kami sa pamilya ng isa't isa. Supportive naman both sides at sila rin ang isa sa mga dahilan kung bakit din kami nagtagal. Pero sa kabila niyan, hindi naging perfect ang relasyon namin, Kuya Poy. Dahil 6 months pa lamang kami, ay may cheating issue na agad. At humantong pa nga sa point na lumuhod si John sa harap ko para makipag-break na ako sa kanya at magsama na raw sila ng babae niya. Kapitbahay lang namin yung girl na kaibigan ng pinsan niya. At dito na nga nagsimula ang lahat ng trauma at lahat-lahat din ng sakit sa dibdib ko. Para bang hindi ko na kilala bigla ang sarili ko, Kuya Poy. Ang totoo niyan, lumuhod din kasi ako sa kanya at nagmakaawa na wag niya naman akong iwanan. At dahil nga doon, oo, nagstay siya sa relationship namin pero para bang iba na yung mga ikinikilos niya towards me. Talagang nag-iba na siya, Kuya Poy. At ang sumira sa relasyon namin, ayun ngang kaibigan ng pinsan niya na nakitira sa pinsan niya. Kapitbahay namin, malapit lang sa tinutuluyan namin nang kami ay mag-live-in. Ang hindi ko lang talaga ina-expect at maisip ng lubusan ay mai-inlove siya doon dahil gabi-gabi naman kaming magkatabi sa kama. At ito na nga, Kuya Poy, isang araw na lamang, hindi ko alam kung bakit pumasok sa isip ko na magtulog-tulugan habang magkatabi kami ni John. Napansin ko na may kachat pala siya. Ang sabi niya lang sa akin, classmates niya lang daw yun. Hanggang sa nabuksan ko na nga ang phone niya nung tulog na tulog siya. At dito na nga bumungad sa akin yung chat nila nung babaeng yun sa isa't isa. Pero alam nyo, pinatawad ko pa rin siya. Naging kampante ako noong mga sumunod na buwan ng relasyon namin sa kabila ng cheating issue na pinagdaraanan namin dahil akala ko ay magiging okay na ang lahat. Not until madiscover kong nagkakausap pa rin pala sila nung babaeng kapitbahay namin. Pero this time, gamit na nila ang ibang social media account ng isa't isa. Sa totoo lang, Kuya Poy, 6 months na kaming hiwalay nitong si John and I'm still healing, trying to move on. Alam kong halos kalahating taon na rin naman na nakalipas pero sadyang magpasa hanggang ngayon. Sa kabila ng mga ginawa niya sa akin ay hindi pa rin talaga ako maka-move on. Alam kong sa bawat araw na lumilipas, kakambal nito ang sakit at alaala na pilit kong nilalabanan. Gayunpaman, walang ibang paraan
kundi ang magpatuloy dahil umaasa ako na isang araw ay darating din ang pagkakataon na tuluyan na rin akong makakaalis sa dati kong sistema na kasama siya. Kasama ang isang manlolokong si John. Maraming salamat po sa pagkakataong maging bahagi ang aking kwento ng inyong lalong gumagandang programang Heart to Heart sa True FM. Kahit maliit man ang tsansa ay umaasa pa rin po ako na mababasa ninyo ito at mabigyan ng kaunting advice at maging aral din sana sa mga katulad ko na nagpakatanga sa pag-ibig. Muli maraming salamat. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. Lubos na nasasaktan, May. At napakinggan nga po natin ang kwentong ipinagkatiwala dito sa Heart to Heart ni May, na alam ko marami ang mga nakarelate dyan, lalo na doon sa mga sa mga unlimited na ang pagpapatawad, sa mga hindi na mabilang kung ilang beses na nga bang pinalampas ang mga kalokohan ng kanilang mga naging partner. Yan, yung mga ganyan. Pero alam nyo, dito sa nangyari nga kay May and John, kahit pa nga nabilang niya na halos 20 beses siyang niloko gamit ang iba't ibang babae, pero sabi nga ay ang pinaka naging turning point na lamang ay yung kapitbahay na nila halos mismo na nakitira doon pa sa bahay ng pinsan nitong si John mismo. Okay, kahit pa nga okay sila sa pamilya ng isa't isa nung mag-decide na sila sa 5 taon na kanilang relationship, mag-decide na sila doon sa 2 years naman na mag-live-in, doon na nagbago at mas nakilala niya itong si John, at nandyan na nga yung pinakamatindi na panloloko. Pero eto muna basahin ko lang ang ilan sa mga reaksyon ng mga kapatid natin. Sabi ni Flor de Lisa Casquero, huwag magbulag-bulagan, ikaw lang din ang masasaktan. Iwanan mo na yan. Kasi base sa kwento mo, mahal mo nga pero niloloko ka naman. At hindi lang yun, Flor de Lisa. Meron pa siyang meron pang eksena na niluhuran na nitong si John, si May. Hindi para magstay hindi para manatili sa relasyon, kundi lumuhod na at pinapaalis na siya. Saan ka naman nakakita ng ganun? Di ba kapag ginanong ka na ng isang tao, yun ngang ayoko yung alam mo yung para kang aso o para kang pusa na nagpapaampon tapos ayaw ka nung may-ari ng bahay. 'Di ba parang hindi na tao ang pagturing sa'yo kapag ganun, pinaalis ka na, biruin mo yun, umalis ka na sa buhay ko, umalis ka na, niluhuran ka na. Pambihira naman. 'Di ba ang sakit-sakit na dapat niyan? Ewan ko naman. Ayan, sabi ni Gail Enriquez, tama na ang pagiging tanga. Mas mahalin mo naman ang sarili mo. Let him go. Una pa lang beses na nagloko siya. Nawala na ang respeto niya sa relasyon ninyo. Actually, hindi na niya pinahalagahan kung ano man yung meron kayo. Okay? Sabi ni Gail Enriquez, sorry, nakarelate ako kasi. Kuya Poy, cheating is non-negotiable for me. Ayan naman. Sabi ni Rosalina Dalangin, grabe, relate ako. Sobrang sakit ng kwento nitong si May. Okay, alam mo May, sabi mo nga kahit na ganyan, 6 months na kayo nahiwalay nitong si John, ay wala ka pa ring makita na signs na ikaw ay nagmo-move on na. Nahihirapan ka pa rin magpasa hanggang ngayon. Unang-una, ito ang dapat mong ipasok na dyan sa isipan mo, May. Hindi nakakapanghinayang napakawalan at limutin ang isang tao na tulad ni John na grabing manloloko. Okay? Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Sabi mo, sa bilang mo pa lang 20 times kang niloko. Yan ay malamang nalaman mo nung kayo ay magkasama na for 2 years na mag-live-in partners kayo. Meron pang 3 taon nung magkarelasyon kayo. Ano pa ang mga panloloko na meron kaya doon sa mga panahon na hindi mo siya nakakatabi, hindi mo siya nakakasama sa loob ng iisang bahay? Ano pa kaya?
'Di ba? We can only speculate pero malamang sa alamang may dadagdag pa sa bilang na yon, May. Kasi nga, hindi mo siya nababantayan. Kasi sabi mo kanina, oo, ikaw yung katabi, ikaw yung kasama sa bahay, nagpapahinga na kayo, pero meron pa palang ibang kachat online. Ayan, at pero hindi lang naman online yung pakikipagrelasyon niya, kundi talagang nakikita rin, pinaalis ka na nga 'di ba? Yan yung dapat mong ipasok na sa isipan mo. Yan ang totoo kasi eh. Oo, yung mas mauunawaan ko sana no, May, kung ang dahilan kaya ka hirap na mag-move on ngayon kahit na 6 months na o kalahating taon na ang nakalilipas ay yung mga nasayang na panahon mo at yung kasinungalingan na naranasan mo sa kamay nitong si John. Yung bang parang hirap kang tanggapin na pinaikot ka lang ng isang taong hindi deserving ng pagmamahal mo. Oo, kahit na nagpakatotoo ka sa kanya. 'Di ba? Yung ganun na hirap ako maka-move on, ang hirap ulit magtiwala sa isang tao, ang hirap ulit magpapasok o yung iba nga nagkakaroon pa ng inis ng galit sa mga nagpapa-cute sa kanila, ganyan. Yung ganung klase na hindi ako maka-move on, teka lang, maiintindihan ko 'yan. 'Di ba? Oo, pero yung hindi ka maka-move on dahil sa tinatanong mo, ano kayang kulang sa akin? Ano kaya? Basta alam mo na totoo at tunay yung ibinigay mo na pagmamahal dito kay John, wala kang dapat na ikatakot. Okay? Ayan. O eto, meron muna tayong caller mula sa Malabon. Nakarelate din kaya itong si Jessica ng Potrero, Malabon. Ha? Dito sa ating kwento. O siya ay meron lamang reaksyon. Jessica, magandang tanghali sa'yo. Hello, Kuya Poy. Good afternoon po. Ang tanong, nakarelate ka ba dito? Nangyari na ba sa ito? Hindi naman po, pero meron ding instances ng cheating. Oh. Opo, pero advice ko lang po kay ate is magkaroon lang siya ng self-respect at the same time, gamitin niya po yung nangyari as a motivation para makausad po siya. Hindi yung nag-i-stay siya dun sa iisang relasyon or tao na alam niyang hindi na nakikita yung worth niya as a person. Yan. Tsaka Jessica, kita mo naman 20 times yung alam nitong si May na niloko siya. Ibig sabihin, doon na lang tayo bumase sa bilang na yon. 20 times ka nang hinanapan ng kapalit. Hindi ka pa magigising sa katotohanan. 'Di ba? Yun nga. Yun eh. Ibig sabihin, 20... go ahead. Kumbaga, inaano na lang siya nung tao na pinaglalaroan na lang siya because alam naman nung tao na nandyan lang siya always. Yan. Ayun nga. Ay nalaman nga nung tao. Nahirapan pa nga siyang paalisin eh. Yun ang masakit doon eh. 'Di ba? Niluhuran pa. Please naman. Umalis ka na. Biruin mo yun, napakasakit niyan para sa isang karelasyon na sinabihan mo ng I love you, 'di ba, na pinagsilbihan mo, 'di ba? Tapos sige na, please naman. Umalis ka na. Sakit-sakit nun, Sampal na yun sa kanya, magising na siya sa katotohanan. Yan, hindi lang sampal yung bugbog nga yun eh. Ako masasaktan talaga yung dibdib ko kapag ganyan. 'Di ba? Kahit ikaw, Jessica. Jessica, maraming salamat sa pagtawag. Maraming salamat po. Ayan, at sana, wag naman mangyari sa iyo yan o yung mga ganyan at sa iba pa mga nakikinig sa atin. Ayan, pero ito ang isang malinaw din talagang punto pa sa kwento nitong si May, sigurado naman ako. Ipasok mo na sa isip mo to, May, kung hindi pa ganito ang naglalaro dyan sa isipan mo at umaasa ka pa rin sa kalahating taon na hindi ka makamove on dyan kay John. Ayaw mo na sa tao. Definitely, yun ang dapat na mindset. Ayaw mo na rin sa tao eh. Pero yung experience na inuto ka, niloko ka, ginuyo ka, yan yung mahirap talagang
mahirap na harapin, mahirap na tanggapin. Pero wala naman kasing ibang paraan kundi nga yung tanggapin na nagkamali ka ng pinagkatiwalaan ng puso mo o nung pagmamahal mo. Nung niluhuran ka, para umalis na sa buhay niya, pagpapalayas na yun. Na parang pagka baba mo na, hindi na tao ang pagturing sa'yo. Uli-uli, May, wag mo nang ipagsisiksikan ang sarili mo sa isang relasyon na inayawan ka na, ipinagtabuyan ka pa. Itaas mo yung kalidad ng lalo na kaya mo magbigay ng totoong pagmamahal sa isang karelasyon. Ikaw ang mas kumpleto. Sila ang merong kulang. Ayan, pero wag din naman darating sa punto na maging galit ka naman sa lahat ng lahi ni Adan. Sa lahat ng mga kalalakihan. Wag naman darating sa punto na ganyan naman kayong lahat ng mga lalaki. Basta sa next time, okay? Sa masusunod na pagkakataon na ikaw ay magkaroon at buksan muli ang sarili sa isang pakikipagrelasyon, mas maging maingat ka na, mas maging matalino ka na. Hindi yung hindi naman kailangan na hanapin nag-cheat ba ito, hindi mo kailangan maging nag-overthink ka at lagi mong pinagdududahan yung partner mo. It's just that kapag niloko ka, dapat alam mo lang rin pagka niloko mo ko, basta ganito yan tapos na tayo. Yan, yung mga ganyan. Pagka nahuli kita, makakapagpaliwanag ka. Pero tapos na tayo. Naranasan ko na yan dahil ang mga tao, by nature, dahil sa pagkakamali, sa pagkakarapa, doon dapat mas natututo, doon dapat mas nagiging matalino. Ayan, hindi tayo yung nagkamali na nga, lalo pang, hindi, baka ganito na talaga to baka sistema na talaga yan Of course not. Ikaw ang magde-define yan. Kung ganyan na magiging pagtanggap mo sa mga susunod mong makakarelasyon. But then again, May, wag naman ding darating pa sa punto na maghanap ka ng karelasyon para lang makalimutan ito nangyari sa inyo ni John. Mas maganda na mag-umpisa ng wala ng sugat na iniwan sa'yo si John, kundi mga aral na yung sugat na nakasakit sa'yo. Oras na natin 18 minutes makalipas ang 12:00 ng tanghali at dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.